Welcome to the beautiful city of Cebu, Magellan's Cross, one of the places, of course, to visit when you come here to this city down south. Anthony tayo po para sa Ronda Pilipinas 2013, and of course, this is going to be stage number 4. Our race will start and end at Plaza Independencia in Cebu City. We leave you now with our race director. The first 3 stages in Mindanao, so kumbaga sa isang pagkain ay patikim, no? And the real battle really starts in Cebu. Why? Because the 2 stages in Cebu are 2 of the most important stages in the race, the whole race. One is we have 3 mountains today, and then we have one of the hardest mountains on the next day tomorrow. So it's really very important for whoever who wants to be in the top in this year's race should start working in these 2 stages. It just so happened that the South Loop of Cebu offers this kind of terrain, and we're very happy that we have this kind of terrain. Definitely, in the second one, it's really the second hardest after that of Baguio in Cayapa. So let us see. After the 5th stage, then more or less we will have already an idea who will really be the contender for this year's Ronda Pilipinas. For the young riders, this is a chance for them to make a name and shine. And we know that we have, out of the 96 riders, we have about 18 young riders, and one of them is George Oconer, of course, who's in the top 10 already and wearing the best young riders jersey. Let us see what George Oconer can show today and tomorrow. I know Calderon also is one of the riders' favorite, and we know that he's one of the best climbers that we have, aside from the champion, defending champion Galedo, Valera Vina, Lloyd Reynante, of course, Iris Valenzuela is here, Ronald Gurantes also of Road Bike Philippines. These are the riders prominently, when you can see them in the mountain. We'd like to thank Rick Rodriguez for his thoughts there on the race so far as we enter stage number 4. We're now being joined by Froy Daico. At Froy, syempre makikita natin papasok dito sa ating stage number 4, talagang pwestuhan na. Of course, at nagpapasalamat tayo at nandito tayo sa Cebu habang naghahanda sila sa kanilang pagdiriwang ng Sinulog Festival. At ang itong particular na lap nga ito ay very challenging dahil it features 2 category 4 climb at isang category 3. So, bukod sa alon-alon, bukol-bukol, mapapalaban sa akyatan nitong ating mga riders. Ito na po tayo, paumpisa na po tayo, palapit sa ating kilometer 0. And it's a chance now for all our friends here in Cebu to be able to take their pictures, yung mga videos na gusto nilang kunin ng ating mga siklista. And all our riders pedaling slowly dito sa ating neutral section. Getting ready for the race proper. Painit pa lang po. At saka ito parang prosesyon to para sa ating mga siklista dito sa City of Cebu. Well, makikita natin na makakaroon ng pagkakataon ang mga tiga Cebu City na makita up close and personal itong ating mga riders na sa kasalukuyan sinasakop ang kalahati ng lansangan dito sa lungsod ng Cebu. Of course, talagang yan na. Umpisa na po tayo. Papasok na tayo sa ating kilometer 0. Mag-umpisa na yung pukpukan here in the City of Smiles. Simula pa lang ratsadahan na sapagkat sa kilometer 28 nandun ang una nating sprint line at sa kilometer 36 unang category 4 climb. Kitang-kita mo talaga, ang dami talaga mga sumusuporta. Mas lalo na para sa mga siklista na galing sa Cebu. Yan, nakita natin, Team Cebu. Go daw, sabi nila. Siyempre, hindi magpapahuli ang pinagmamalaking team ng Cebu. Pero flat kagad ang ating number 36, itong si Alfredo Asuncion, maagang minalas at nagkaroon kagad ng flat tire. Obviously, not the way you want to start as we take a look at the peloton right now. Nasa gitna ng peloton ang ating red jersey na si Santi Barnechea watching the proceedings go by in his lansom doon sa grupo na yon. Diyan, papasok na po tayo sa sprint dito sa City of Carcar. Kitang-kita natin yung team ng PLDT Spider.
1, 2, 3. Tatlong miyembro ng PLDT Spider na nandito sa harapan. Balik po tayo sa ating peloton. Not that far behind. Mabilis na naghahabol. Ito number 48. Itong ating si John Ricafort. Pick up the action, taking a look at Oranza right now. Patuloy yung kanyang hataw. This is now group number 1. Kita natin ang ating blue jersey wearer na si Erickson Aboza competing with two Nueva Ecija riders in the front. Mabilis pa rin yung ating pace here so far. This is of course stage number 4. Entering one of the towns, and you can see talaga ang dami talaga nakaabang dito sa ating mga siklista. It's been like that so far in the first 3 stages. We expect nothing less until the final stage, stage number 16. And now for the final sprint dito sa ating initial sprint sa lap na ito, it's Oranza, Niping Oboza, and Cagas. And Bernard Luzon showing for the first time. Itong si Bernard Luzon, matandang siklista, pero sa pagkakataong ito, nagpakita ng gilas, number 4 sa ating sprint. Talk about picking your spots. Yun ang ginawa ni Luzon doon. Finishing number 4. We have a spill. Malungkot to. Number 26, Si Urantes. Reinhard Gurantes. Itong sa B-Mobile, number 38, Anthony Miranda. At itong tiga Cycle Line, Butuan, number 112, si Tots Olidan. Napakamalas naman. Kaya nakita natin yung dalawa, of course, involved in that spill. Yan si Anthony Miranda being taken care of by ng ating tour nurse at this time. Hindi lang maano. At yung ating tour doctor taking good care Thank you. nitong rider, number 26, itong si Reinhard Gurantes. May humiga sa harapan, di siyempre higa na rin. At ngayon, makakapanayam naman natin yung ating race doctor. Bali, 3 riders pero yung dalawa lang ang merong injuries, yung isa nakatayo kaagad. So ngayon naman okay naman daw silang pareho kaya tumatakbo pa rin sila ngayon. Kasama pa rin sila doon sa peloton kasi nung nag-crash sila kanina, ninoneutralize na yung race kanina dahil nga na lost tayo na ng konti no? So dapat magra-right turn tayo dapat doon. Nga lang dumire-diretso tayo. So ninoneutralize na kanina kaya kasama pa rin sila doon sa peloton. During the time na nagkaroon siguro ng prenuhan, nakita daw sabi ni Durantes, may nakahiga na sa harapan niya kaya tinumba na rin niya yung sarili niya kasi hindi rin niya makontrol. Pag pumunta daw siya sa kakaliwa baka tatama siya sa tricycle, mas malaking disgrasya yun. Minor lang naman, abrasions lang, wala namang malalim na sugat, pero syempre iindayin nila mamaya yan, no? Ngayon nasa yung adrenaline rush nila kaya hindi nila nararamdaman yung pain, pero mamaya after the race yan nila mararamdaman yan. Patuloy yung ating karera, and of course, our cyclists tread on. At makikita natin itong ating red jersey wearer na si Santi Barnicea, relax and watching the first group cover the initial distance. Kita mo talaga, nag-iisip talaga siya doon sa kanyang strategy as we take a look at group number 2. Not that far behind. Makikita natin dito na mainit ang paghabol itong team na kinabibilangan ng dalawang tiga B-Mobile. Makikita natin na isang tiga American Vinyl, isang tiga PLDT Spider, at nagdadala ng trangko number 3 ng Road Bike Philippines. Ito si Ronel Walda. Patuloy pa rin po yung action dito sa ating group number 2. Makikita natin na palitan sila ng trangko at pilit na idinidikit. Kabilang dito sa grupong ito ang number 111 na si Mark McQueen Alionar. Balikan naman natin ang group number 1. Actually, a very big group as compared to the group number 2 na nakita natin kanina lang. Maganda to dahil dalawang tiga Cebu, 101 si Warren de Badilla at isa niyang kasama nakasama dito sa ating lead group para bigyan ng kasiyahan itong ating mga tiga Cebu.
Nakita po natin napakarami po kanina sa Plaza Independencia to send them off. At ang ating yellow jersey wearer na si Rudy Roque trying to animate the group at this time. Pinipilit makawala. Papalapit na tayo dito sa kabundukan ng Cebu. Yan na po, nakikita po natin ang peloton. This is the main group of cyclists sa ating stage number 4. Matulin pa rin ang takbuhan. No inch taken, no inch given away. Yun nga yung nangyayari po rito. Still 1-1-1 in our screen. That's Mark McQueen Alionar. And as we go to the front of the group, makikita natin tatlong tiga-Tarlac pala nagdadala ng trangko. Number 71, 72, and 73. That's the brothers Ramos, Mercurio, and Francisco, and of course their team captain, Tomas Martinez. Balik naman po tayo sa group number 2. Furious action also we're seeing here. At ngayon naman, group number 1. Compact. At marami ito nasa group number 1, kaya hindi abot-abutin ang ating naghahabol na main peloton. They do have a sizable lead here. Still group number 1. Kita natin sa puwitan nito, ang number 106 at ang number 101, si Marvin Tapig at syempre itong si Warren de Badilla na itinatayo ang bandera ng Cebu dito sa particular lap na ito na ginagawa natin mismo sa syudad ng Cebu. Kita natin talagang staying within that pack of group number 1. Going very strong here. And Sa kanilang tinatawag na hometown leg. Tama ka dyan, Anthony. At makikita natin na yung ating yellow jersey wearer, si Rudy Roque, hindi nawawala dun sa harapan. Not that big of a gap though. It's still a little over a minute. Yung ating red jersey wearer, kapansin-pansin din na hindi rin nagpapabaya at laging kasama sa unang grupo, katulad din ditong number 5 ng Road Bike Philippines na si Harvey Zicam. Back now to the main peloton. That's number 44. And we're talking about Denver Kasayuran of Team PLDT Spider. Yan na naman po. Balik po tayo rito sa ating unang grupo. Yung ating mga leaders dito sa stage number 4 are leg here in Cebu. Palit-palitan lang at sa pagkakataon ito, makikita natin ang humahatak ng first group. Walang iba kundi ang ating red jersey wearer na si Santi Barnechea. Talagang malakas pa rin yung kanyang ginagawa. In fact, he'd like to be able to increase his lead here if he possibly can. Balikin natin ang group number 3. Tatlong siklista ang mabilis na umahabol dito sa group number 2 na binubuo naman ng 7 siklista at makikita natin itong nasa hulihan na si Julius Bonso ng Team Spider na palinga-linga dahil kasama doon sa umahabol yung kanyang kakampi. Naghahanap nga siya ng kanyang kakampi. As you take a look at still this particular group. Mabigat tong second group dahil makikita natin dito nakasama ang number 1, ang defending champion na si Mark Galedo. Now here, this is group number 1. Kasama nga yung ating red jersey wearer. Furious pace pa rin yung ginagawa nitong ating unang grupo. Makikita mo rito kung paano lumaro itong nating red jersey na si Santi Barnechea. Hindi ito nagpapabaya. Pag bumabagal ang grupo, makikita mo hahatakin niya ng matulin. At pag maputulin na ang takbo, magpapahinga uli siya rin sa likuran. That's proper strategy pinapakita ng ating race leader ngayon. You've got to maintain a good lead all throughout as we go back to the peloton. Mabilis at marami pa rin itong ating main peloton. Tuloy pa rin yung kanilang paggratsada. Kitang-kita mo, napakasinig talaga dito sa Cebu. Balikan natin group number 1. Well, hindi pa rin natitinag ang ating group number 1. At sa tuloy ang kanilang pagtutulungan, nandito sa ating dulo at nagpapahinga itong number 5 na si Harvey Zicam. At ngayon, ang humahatak sa kanila, sino pa? Kundi ang nakapulang jersey, si Santi Barnechea. Kita natin si Barnechea, napakalakas pa rin talaga. Definitely one of the favorites dito sa ating 16 stage Ronda Pilipinas 2013.
At dito sa banda likuran, pag-gewang-gewang lang, 101, Warren de Badilla. Coming down this slow stretch. They're going to try to pick up the pace here. It's Rudy Roque being checked by our red jersey wearer. At kapansin-pansin din dito, nag-iisa, number 94, representing Team Enrile, itong si Ryan Tugawin, isang up-and-coming young rider. Dami talaga natin mga bata. Balikan natin ang group number 2. And now group number 1. Hindi pa rin mailapit ng group number 2 ang kanilang sarili dito sa ating nangungunang group number 1. Sa pangunguna nitong ating yellow jersey at red jersey wearers na si Santi Barnechea, itong si Rudy Roque. Kita Now mo we to? can see now we can see Santi Barnechea Napansin ko nga yun. asking the other riders to take their turn in pacing the field. At yun ang nga yung ginawa nila. Barnechea pumunta doon sa may ilalim. Pero may dalawa na una ron. Actually, that is number 101, Warren de Badilla. Kanina pa yan nagbabantay sa likuran at nakasilip na pagkakataon si Warren de Badilla. Tangay-tangay si Ryan Tugawin. Mabilis na naghahabol itong si Asto. At makikita natin papalapit na sila na papalapit sa syudad ng Cebu. You can see there the 4-kilometer mark at nakita natin, obviously ito si Warren de Badilla knows exactly this terrain. Taga Cebu nga siya kaya nakita natin making the early move. Pero patuloy pa rin ang paghahabol itong ating main group. At sa bandang kaliwa, umiwalay na itong ating yellow jersey wearer na si Rudy Roque. You can see them changing lanes there, going from right to left. Parang mga ahas na pakislot-kislot. And there in the Paligulik foreground, po. tama sa foreground, makikita nyo na yung city of Cebu. Group 2 on your screens right now. Hot chase. Hot chase ang ating main peloton. Pero balikan natin yung action dito sa group number 1. Talagang matinik yung ginagawa ng mga ating siklista rito. But of Good. course, you have those three up in front, slightly. Well, you can see Rudy Roque is trying his best na ilaglag itong kanyang mga kasama. Pero kahit na anong gawin niya, ayaw siyang bitiwan. Eto, magkakasama na uli ang buong grupo. There was a slight break earlier. Medyo bumagal na rin yung pace ni Davadilla. Ano kaya yung rational na ginawa ni Davadilla at biglang rumatsyada siya ron? Well, tinetesting niya kung hahabulin siya ng grupo. Pero at this point, pinakita ng batang si Rudy Roque na hindi niya pababayaan na masayang yung kanilang paghihirap at maka-break away yung tatlong riders. At this time, humahabol na naman at pinapakita ng ating si Rudy Roque na hindi siya magpapabaya at hindi niya sasayangin ang kanyang pagod, na pabayaan lang ang kahit na sino na maka-breakaway at this point of the race. 3 kilometers na lang po natitira sa ating stage number 4. As you take a look at our group 3, sila 5 kilometers pa rin. That means they're 2 kilometers behind group number 1. And right smack in the middle yung ating pangalawang grupo. Now it's a waiting game. Tanaw natin ng tatlong nangunguna, pero yung ating naghahabol na kasama sa unang grupo hindi rin nagpapabaya. Nakita natin yung ating peloton kanina dumaan lang dun sa 4-kilometer stage right before the end of the race. At ngayon sinusundan po natin si Santi Barnechea. Well, sa pagkakataong ito, kasama sa unang grupo, itong si Dante Cagas, Warren de Badilla, at saka itong si Ray Martin. Mga veteranong siklista to na uhaw sa panalo. At sigurado ko nasa isip nila na sa pagkakataong ito, hindi nila palalampasin ang pagkakataon para makaagaw man lang miski na isang lap win. There we have 500 meters left. And 3 cyclists making their way. Sino kaya itong tatlo na ito? Malalaman natin in just a few. Past the 400 meter mark.
fast approaching our finish line. Matagumpay na nakahiwalay itong tatlo na to. Isang tiga road bike, isang tiga team and relay, at isang tiga B-Mobile. This is it, the final stretch. There's the finish line in sight. It's Harvey Zicam. Ito na, Froy. It's Harvey Zicam on the right, being followed by Ryan Tugawin and Ray Martin. It's Zicam, Tugawin, and Martin in that order. Talaga humiulay sila dun sa ating first group. So the first group suddenly was cut in two. At tinapos na lang yung ating sumusunod na grupo ni Dabadilla, Cagas at Toranza. Ayan, balikan po natin yung action na nakita natin kanina lang. Makikita natin na si Harvey Zicam taking his time doon sa likod. Pinanonood lang yung dalawang katunggali. Sumusunod, tutok, biglang sikad na mabilis. At walang nagawa itong si Ray Martin at itong si Ryan Tugawin, kundi panoorin itong si Harvey Zicam na siyang kumuha ng lap dito sa magandang syudad ng Cebu. Harvey Zicam, Kita mo talaga, he's still pulling away dito sa ating finish line. he's a young rider and I think this is his first lap win. Nandito pa rin po tayo sa Plaza Independencia. We started our race here earlier today. At dito rin po tayo nagtapos. The Queen City of the South. As you take a look at the officials from LBC, makikilala na po natin ang ating mga nanalo dito sa araw na to during our awarding ceremony. Starting out with our third placer, representing V-Mobile Smart, ito si Ray Martin. Morning is the short service for Navarro. At kilalanin naman po natin ngayon ang ating second placer representing Team Enrile, si Ryan Tugawin. Bagong-bagong team, batang-batang rider, itong si Ryan Tugawin, giving us a good surprise this lap. And now, of course, our winner dito sa ating Cebu stage, none other than Harvey Zicam, representing Road Bike Philippines. Itong si Harvey Zicam, pamangkin ng sikat na si Jack Zicam, at muling binubuhay ang magandang record ng kanilang pamilya dito sa tour. Yan na po sila, first, second, and third placer, Zicam, Tugawin, and Martin, holding their respective checks. Ayan po ang ating 1, 2, 3 para po sa stage 1. At dumako tayo dito sa ating mga jersey wearers, ang Yellow Jersey MVP Sports Foundation. Walang iba kundi ang American Vinyl LPGMA rider na si Rudy Roque. Itong ating Jimmy White mula sa Team White 101 FM Cebu, itong si Warren Dabadilla. Walang kakupas-kupas, Warren Dabadilla. In the King of the Mountain competition. So he will wear the Jimbeling red jersey. Mr. Ronald Aranza, number 43. Ronald Aranza from At itong ating Total Blue, itong PLDT Spider rider na si Ronald Oranza. At siyempre, itong ating red jersey wearer, only finishing 8th today, but maintaining the LBC red, itong Philippine Navy Standard Insurance rider, Santi Barnachea. So congratulations to all of our winners here in our Cebu leg. This is stage number 4. Balikan po natin yung aksyon.
Magandang labanan nito. Tatlo. It's Ryan Tugawin making a bid. Sumusunod lang si Ray Martin. Pero sa bandang huli, nilagpasan sila nitong batang-batang si Harvey Zigam. We'll see you in our next stage.